Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kabakyard. Ngayon po ay sasagutin ko lamang yung katanungan na hindi po ba mahirap ikutin ng mga itlog dito sa loob ng ating incubator, no? So itong unit na to, 30 to 50 capacity. So ayan po, kung makikita nyo, hindi po talaga ako naglalagay ng tubig, no? Depende po yan sa lugar na dadalhan ng ating incubator. So, ganito lamang po ako mag-ikot, mga kabakyard. Ayan, inaangat ko po, then iikot natin. Ayan. So, yan po ang technique ko ng pag-iikot ng mga itlog dito sa ating incubator. Mapa itong pinakamaliit natin na capacity at yung pinakamalaking capacity na manual ay ganito po ang way ko ng pag-iikot, no? Para po hindi magkaumpugan yung ating mga itlog na iniikot, no? Kung mapapansin nyo po, mga kabakyard, hindi na ako naglalagay ng markings. So, ganyan po, no? Tansyahin lang natin kung paano ang pag-iikot. So, ayan, hindi ko po yun ina-advise sa inyo. So, yun lamang po ang ginagawa ko dito sa aking mga nakasalang. Dahil wala na tayong time maglagay ng mga marka o palatandaan natin kung naikot na ba natin yung itlog. So, yan. Pero, ina-advise ko pa din po sa mga bumibili sa atin ng incubator na lagyan po para hindi po kayo nalilito kung ano yung naikot nyo na sa hindi. Pero, as you can see, mga kabakyard, ayan po, no? Sa pag-iikot natin ay wala pa naman tayong nadaanan na hindi pa natin nabibiling or naiikot na mga itlog. So, yan. So, doble ingat po kapag kayo po ay nag-iikot dahil baka mabitawan nyo po, then mabasag yung mababagsakan niya. So, yan po, no? And then mamaya, mga kabakyard, meron akong i-open na topic sa inyo regarding sa mga nanggagaya ng ating design, no? So, bukas po, mga kabakyard, ay mawawalan tayo ng power supply. 6 a.m. to 8 p.m. po ng gabi, no? So, ayan po, antabayan na natin kung may mapipisa po ba o masisira po ba ang ating mga nakasalang na itlog dito sa ating incubator, no? So, yan, mga kabakyard, tapos na tayo mag-ikot. Ito po, ganyan lang po tayo magsagawa ng pag-turning ng ating manual incubator, no? So, ganun lamang po. So, yan. Sa mga nagtatanong po kung nilalagyan pa ba ito ng tubig. Ayan. Ito po yung dati nating incubator na pinatay natin. At dito ko na po nilagay yung mga nakasalang. So, yun po, no? Back to the topic. Kung naglalagay po tayo ng tubig, yun po ay nakadepende sa lugar na binilhan or paglalagyan ng ating incubator. So, advisean ko naman kayo kung anong dapat nyong gawin kapag kayo po ay naka-avail ng ating incubator. So, yan. Depende po yan sa lugar at sa paglalagyan natin ng ating incubator kung mangangailangan pa ba siya ng tubig or hindi na, no? So, yan yung itsura ng mga nabiling natin na itlog ngayong araw, ano? Ayan, mga kabakyard, kukunin ko na tong oportunidad na to para i-open up sa inyo tong meron po kasing lumapit sa akin at nagtatanong, kabakyard, kaano-ano mo to dahil halos lahat ng content mo, ito pong lumapit sa akin ay talagang subscriber ko na since nag-uumpisa pa lang po ako, no? So, alam niya po lahat ng mga content ko. So, nagulat daw siya bakit meron daw isang napanood niya sa YouTube na parang nireview lang po yung ating video. Then, kung ano yung topic natin sa video is siya rin na sinishare niya, no? Ganon daw na ganon. At isa pa, same din kami ng design ng incubator namin, no? Walang pinagkaiba, kundi tape lamang po ang naiba. So, design is parehas, content is parehas.
So, masasabi ko lamang po, mga ka-backyard or dun sa taong yun na alam ko po nakasubscribe din po kayo dito sa akin, na please naman po dahil pinaghihirapan ko po yung mga content na yan at pinaghirapan ko din po yung design ng ating incubator. Kaya kung kayo po ay papasok sa pag-YouTube or gawa ng incubator, no, panindigan nyo rin po na meron po kayong sariling design. Huwag po tayo magnanakaw ng design ng ibang tao, no? Dahil yan po ay pinaghirapan ko at lahat po ng mga sinishare ko dito sa YouTube ay based po sa aking experience sa pag-incubate, no? Huwag po sana tayong manggaya ng design dahil parang utak na po ng tao yung mismong ninakaw nyo, no? Panindigan nyo po, mag-isip din po kayo ng sarili ninyo. Huwag po tayo nang gagaya. Marami po akong kasabayan dito sa YouTube. Marami pong mga nahuli sa akin sa content ng incubator. Pero kung mapapansin nyo po, no, meron po silang sari-sariling design. At iba-iba din po ang way ng pag-incubate, no? So, iba-iba po kami ng content. So, sana po ay ganun din po kayo, mga ka-backyard, dahil ito pong incubator na design ay pinaghirapan ko pong isipin yan. Pinaghirapan ko po lahat ng mga sinasabi ko, no, mga ka-backyard, para lang ma-share sa inyo. At then, sana po maintindihan nyo kung bakit ganito na lang din ang nararamdaman ko. Dahil nga po, para sa akin ay ninanakaw yung pinaghirapan ko po, ano. So, yan mga ka-backyard, kung kayo ay manggagaya, ay wag naman po sanang ganun, no, mga ka-backyard. So, yan. Saludo po ako sa mga kasabayan ko na nag-i-incubate dito sa YouTube dahil kung mapapansin nyo po, no, iba-iba nga po ang design namin ng incubator. So, nasa subscriber yan kung sino pinapanood nila. So, since meron po akong signature design, ay wag naman po sanang gayahin at gawing business, no? Dahil ang mga subscriber ko po ay pwedeng malito, no? Dahil nga po ninakaw nyo po yung design ko at na pinaghirapan ko din po. So, sana ay wag naman pong ganun. So, yan mga ka-backyard, nag-open lang ako sa inyo bilang taga-subaybay ko at sana ay maintindihan po ni Sir. Alam ko nanonood ka, Sir, at sana ay maiba mo na yan, no? Dahil may mga lumalapit po sa akin na, ka-backyard ka, ano mo ba to? Bakit ganyan, parang name-mentor mo? So, okay lang po, nagayahin nyo. Hindi ko naman po yan pinagdadamot, no? Pero yung thought na ginaya, then ginawa na pong binenta na po ng binenta, so parang ang pangit po ng dating sa akin, no, mga ka-backyard. Hindi nyo na po nirespeto yung pinaghirapan ko, kumbaga. So, yun, no, mga ka-backyard, hindi naman po kasi ito recipe ng Jollibee or ng McDo na kailangan talaga nating gayahin. So, yun lamang po, mga ka-backyard, no. Sana ay maintindihan nyo po yung na-share ko sa inyo. So, yan. Hindi ko na para pangalanan pa. Naway, kung nakakaramdam po, no, sana naman ay ibahin at panindigan po yung pinasok. At kung talagang seryoso kayo dyan, seryosohin nyo din po yung sarili ninyong design. So, yan mga ka-backyard, ay update ko po kayo dito sa ating mga papisa bukas kung masisira ba dahil meron po akong mga na-expect na lalabas bukas na mga sisiw kahit na tayo ay brown out ngayon, no? So yan mga ka-backyard, alam nyo naman po na hindi ako madamot sa kaalaman or sa knowledge, no? Na kaya nga po ako nagbablog, pero hindi ko po talaga maiwasan na sumama yung loob ko. Kahit naman po siguro sa inyo kung sa inyo po mangyari yan, no? Dahil po may mga tao talaga na tinitake advantage yung sinishare natin, no? Ito pong pagbablog ko mga ka-backyard ay hindi para sa mga taong ganon. So, para po ito makatulong sa mga backyard farmer na kagaya ko at hindi po para i-take advantage, no? Nanood, then ginaya. So, yun lamang sa ngayon mga ka-backyard. Happy farming po sa ating lahat.